What's up mga kaasa? For today's video ay naisip kong magdadaldal muna dahil medyo nagiging busy tayo ngayon. At ayun, gawa lang ako ng mixing video para sa mga beginners. Yes, tama kayo dyan. Sa mga beginners, so yung mga nanonood sa akin na marunong na, relax lang kayo dyan. Pwede kayo mag-comment para may share nyo rin yung mga alam nyo sa mga beginners natin na nanonood. Kasi napansin ko ngayon, ang dami mga bago ulit na alam mo yun na pumapasok sa ating fish keeping hobby. So kailangan natin gabayan yung mga yan at kaya nga tayo nagkaroon ng ng channel o ng page. Dahil para matulungan talaga natin yung mga gustong mag-alaga o yung nagsisimula pa lang na mag-alaga ng isda at yung mga gustong mag-breed. So yun talaga yung purpose kaya ako gumagawa ng mga videos ever since nung nag-start ako 2019. So ayun wag na nga natin patagalin, simulan na nga natin. At naisip kong topic ngayon ay yung laging nakakaligtaan na baguhan natin sa fish keeping. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa maintenance. So yung pag-maintain ng mga aquarium, gaano nga ba kahalaga at ano nga ba ang mga dapat gawin para mapanatiling malinis at healthy yung isda natin doon sa aquarium niya. O kung ano mang lalagyan ng isda niya, kung tubs man yan, ponds. So yung mga kasang napakahalaga ng maintenance sa isang aquarium dahil doon nakasalalay ang buhay ng alaga nating isda. Ayun, hindi lang napapansin ng karamihan na akala nila pagpasok nila sa fish keeping, papakain lang, linis-linis, ganon. Pero hindi nila naiintindihan talaga kung ano nga ba yung dapat ginagawa at yung kailangan ng isda natin. So mahalaga talaga yung maintenance kasi pag napabayaan mo yan, talagang hindi tatagal ang isda mo. Doon talaga nakasalalay yun. So unang-una na gusto kong sabihin sa inyo na ang tubig kailangan matured. Napaka-importante yan na ang tubig nyo kailangan matured. Hindi nyo dapat wina-water change yan every day. O kung makita nyo medyo madumi na, pinapalitan nyo ng 100%. Yun yung pinakauna kong talagang ina-advise o sinasabi doon sa mga baguhan, huwag nyong i-water change ng 100% yan dahil napakadelikado nun sa isda natin. So ano nga ba ang pwede mangyari pag nag 100% water change tayo? Unang-una, ang tubig natin hindi yan magmamatured. So hindi siya magiging fully cycled. Tapos pangalawa, pag nagpalit tayo ng tubig, yung maninibago yung isda natin from maduming tubig na ganito yung mga levels ng parameters ng tubig niya, magiging sobrang iba kasi 100% pinaltan mo. So pwedeng magulat, mabigla yung mga isda natin na pwedeng maging cause ng sakit o pwedeng mamatay sila agad-agad. So yung water change natin, nakadepende yan sa kung ano yung filtration natin. Kailangan natin kailangan matansya natin yung bilis ng pagdumi ng isda natin, kung gaano karami isda natin, kung gaano kalaki yung tank natin, tsaka yung filtration natin. Ang marerecommend ko, kahit anong size ng aquarium mo, kahit gaano kalaki, kaliit pa yan, recommended talaga na once a week makapagpalit ka ng tubig na 30% lang. So 30% lang guys, wala pa sa kalahati. Pero kung sa tingin mo kailangan mo magpalit ng madami kasi nga sobrang dumi ng yung aquarium, hanggang 50% lang talaga tayo. Kasi pag nag 100% ka dyan, possible talaga na mamatay ang isda mo. So bakit hanggang kalahati lang ang dapat pinapalitan natin? Yun nga ang sabi ko nung kanina, pag pinalitan mo ng 100% yan, mag-iiba yung level ng parameters ng tubig niya. Ibig sabihin, yung halo, yung mixture ng kung ano mang meron doon sa tubig, from doon sa madumi, papalitan mo ng bagong fresh na sobrang linis na malamang yan galing pa sa gripo yan. Napakadelikado nun dahil maninibago yung isda nun at magkakasakit talaga sila at pwedeng mamatay talaga. Dahil parang tao lang din yan from mainit nilagay mo sa malamig, talagang mahirapan silang mag-adjust, diba? At nagkakasakit yung mga tao, gano'n, nagkakasipon. So gano'n din sa isda natin, hindi pwedeng pabigla-bigla yan. Ngayon, kung magtataka kayo, bakit yung mga mga matatagal na sa fish keeping, ang lilinis na aquarium nila, kahit hindi nila pinapalitan. Ang sekreto kasi doon, kailangan maganda yung filter mo. Yung filter kasi hindi lang basta-basta nilagay yan dyan para tanggalin o mechanically tanggalin yung mga duming nakikita mo. Yung mismong tubig niya, yun yung nagpapalinaw doon. Yung filter kasi natin, meron yung mga filter medias kung saan tumitira
yung mga beneficial bacteria na nagpapalinaw doon sa tubig na nilalangoyan ng mga isda natin. So, napakahalaga ng filter media, no? At yun nga, yung advice ko dun sa iba na nabili ng mga 3-in-1 filter na wala naman nilalagay na kahit anong media. Bibili sila ng pump, pero ang nilalagay nila is foam. Parang nafi-filter nga nila yung mga dumi, yung mga, alam mo yung mga natira pagkain, yung mga dumi ng isda. Pero yung bacteria, wala naman natitirahan. So, ang nangyayari doon, madumi pa rin at malabo pa rin yung tubig. So, kung ikaw ay medyo tamad-tamad, no, dahil hindi naman natin maiwasan, minsan nakakatamad talaga, kahit sa akin din naman, nararamdaman ko rin yan minsan, na nakakatamad maglinis ng aquarium. Kung ikaw ay gano'n ang ugali mo, gandahan mo yung filter nung aquarium mo. Kung ano man yan, kung gaano kalaki man yan, dapat malaki rin yung filtration mo at mas maraming mailalagay na filter media. Kasi yun yung talagang sikreto kung paano maging healthy yung ating mga aquarium. At ayun, kahit hindi ka mag water change ng weekly, ako minsan umabot ako ng once a month na magpalit ng tubig. Minsan nga dinadagdagan mo lang yung tubig kasi maganda yung filter. Alam kong maganda yung filter, hindi dumudumi. Una sa paningin ko, hindi dumudumi, hindi siya nagiging cloudy, hindi siya nagiging kita mo yung mga dumi. Pangalawa, healthy talaga dahil maraming bacteria, maraming kumakain ng ammonia. Yung ammonia kasi, yun yung isa pa sa dahilan, pwede maging dahilan para magkasakit yung isda natin. Yung ammonia galing sa dumi yun. Dumi ng isda, yung mga hindi natirang pagkain. So, ayun, may cycle yan na dapat maintindihan mo rin. Tinatawag natin na nitrogen cycle. So, yung cycle na yun yung cycle ng aquarium natin para mapanatili siyang malinis. So, kailangan yan maging matured yung tubig mo at yung filter media kailangan din yan para alam mo yung ma-cycle talaga siya at mabuo niya yung cycle ng from do sa dumi, filtered. Kaya pag fully cycled yung tank mo, hindi talaga yan magmumukhang madumi. So, yun, ang pagiging healthy ng tubig, sa totoo lang, no, hindi siya sa pag-water change. Yung water change kasama lang yan sa cycle, pero hindi talaga yan yung pinaka dahilan kung para maging malinaw at malinis yung tubig na aquarium mo. So, kailangan mag-fully cycled siya at ayun nga, umiikot yun sa simula sa sa poop ng isda, tapos mapi-filter, tapos yung may nitrate, ammonia, yung mga ganyan. Aralin nyo na lang guys, no, kasi ibang usapin din yung nitrogen cycle ng aquarium. So, pag naintindihan nyo yun, at maintindihan nyo rin sinasabi ko na hindi water change ang sagot para ma-maintain natin malinis ang aquarium natin. Alright, kung magtatanong naman kayo bakit yung sa iba hindi na nila lalagyan ng mga ng mga pumps at mga filtration yung mga isda nila na kagaya ng mga guppies, mga mollies. Well, ang may ko lang dyan, no, may sasagot ko lang sa inyo dyan. Yung mga ganong klaseng isda, yung mga live bearers, maliliit kasi yan. So, pag nilagay mo siya sa isang malaking lalagyan, kunyari, centimeter long lang siya, tapos 10 piraso, ilagay mo siya sa 20 gallons na lalagyan, aquarium man yan o tubs, talagang hindi niya kayang padumihin yung tubig na yun kahit walang filter yon. Bago pa mapuno yung dumi doon, matutunaw na yon, di ba? Bago pa siya dumumi ulit, natutunaw na yon dahil yung mga dumi naman ng isda, natutunaw naman ng kusay o mahalo sa tubig. At kung maliliit naman ang isda mo, hindi naman talaga ganun kabilis na dumumi yung tubig. Tapos yun nga, pag may mga may mga substrate, may mga halaman ka na live plants, kusa na lang yun matutunaw doon at kakainin kasi nila yon. So hindi mo na mapapansin na dumudumi yung tubig mo. Kagaya ng mga setup ko na walang mga filters, walang mga pumps, pero may mga halaman. So yung mga ganong klaseng setup, fully cycled siya dahil kumpleto yung yung process niya simula sa pagdumi hanggang sa magkaroon na ng mga ng mga beneficial bacteria, tapos hanggang sa matunaw na lang o makain na lang ng bacteria yung dumi. At ayun, nung wina-water change ko siya, dinadagdagan ko lang yung tubig kasi nga fully cycled naman siya at maliit lang yung isda ko doon, kaya hindi niya kayang padumihin talaga yung tubig na nandoon sa lalagyan niya. So yung mga kanasang, sana maintindihan nyo na pag pumasok kayo sa fish keeping, talagang kasama part yun ng hobby natin na kailangan yung linisan sila. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, wag naman sobrang linis, dapat alam nyo yung ginagawa nyong linis. At
Ako ang may recommend ko lang talaga, kung meron kayong filter, yung yung kunyari yung meron kayong overhead filter, yung wool na humaharang doon sa dumi, linisan nyo lang yun once a week. Tapos kung meron kayong sponge filter, siguro mga 3 o 6 months, every 3 to 6 months, doon lang yung time na na lilinisan nyo yun, nahuhugasan nyo sa malinis na tubig, kasi mawawash out din yung mga beneficial bacteria natin na doon nakatira sa mga sponge filter. So ganun lang ang linis. Tapos ayun, kung kaya mo isiphon lang yung mga dumi sa ilalim ng tank mo, kung wala kang mga substrate, tanggalin mo lang yung dumi sa ilalim, tapos palitan mo ng tubig na yun nga, mga 32 hanggang 50% lang ang pwede mong pinapalitan para hindi nabibigla yung isda mo. At ayun, kung sakali man na magpalit kayo ng tubig na 50% madumi pa rin, siguro i-cycle nyo muna sila ng mga 3 days to 5 days bago i-water change nyo ulit ng 50% hanggang sa luminaw na yung tubig na na makontento ka na ng ganong kalinaw. Pero yun nga, hindi talaga recommended na magpalit ka ng tubig na 100%. So ayun, ang dami na nagkamali dyan guys, no. Lagi pa silang nagsasabi na ay nakakaligtas naman yung isda namin, gano'n. Pero darating kasi ang araw, matsatsambahan talaga na pwedeng biglang mamatay ang isda mo pag ginawa mo yun. So ayun, ayoko lang naman maabot sa point na gano'n na mangyari sa mga isda nyo. Kaya ayun, sinasabi ko nga ngayon, hindi talaga recommended na mag 100% water change. So yung mga kasang, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung may mga katanungan pa kayo, comment lang kayo. At ayun, tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.